Si Michael Cooper, yung isa sa mga legend ng Lakers nung 80s kasama sina Kareem at Magic Johnson. So, i-retire ng Lakers ang kanyang jersey number 21 by January. So, next year yun. Kasunod to ng pagkakasama sa kanya sa Hall of Fame. Naging 5-time NBA champion, 1987 Defensive Player of the Year, merong career average na 8 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Defensive player nun si Michael Cooper para sa Showtime LA. Sa isang podcast, nagkaroon ng comment si Michael Cooper about kay Luka. Ito naman yung lagi tinatanong kung sinong player ang i-start, bench at cut. Ang sagot kasi doon ni Michael Cooper, si Luka binibigyan niya lagi ng triple-double yung team niya halos every night. Pero mabagal na player si Luka. Kung hindi siya scorer, ikakat niya sa ganong game. Dagdag pa niya, tamad si Luka dahil hindi siya bumabalik agad sa depensa. Aminado din naman ng Dallas na si Luka hindi defensive-minded na player. Nasa kanya yung load ng offense ng team. Kahit si Jason Kidd nung NBA Final Series nila versus Celtics, sinabi niyang hinahunting ng Boston yung mga defensive matchup. Si Luka yung isa doon na naging questionable ang defense. Nung first round naman ng playoff, si Luka naging defensive player para sa Dallas kontra sa Clippers. Hindi nun magkaintindihan din ng Clippers kung paano sila napipigilan ni Luka na naging unstoppable din sa series na yon. So, dati, binanggit ko na nga merong isang stats doon na tinitingnan sa isang player kung magcha-champion siya sa season. Ito yung usage percentage. In layman's term, gaano karami yung possession niya kada game sa loob ng 100 possession. Si Luka ang number 1 sa usage percentage last season, 36%. Sa loob din ng 6 na season na si Luka naglaro sa NBA, 3 beses siyang naging number 1 sa usage percentage. Si Luka din yung unang player ulit na nakapasok sa NBA Finals na number 1 sa usage percentage since Allen Iverson noong 2001. Silang dalawa pa lang ang nakakagawa ulit nun. Tanging si Michael Jordan pa rin sa last 3 years niya sa Bulls ang number 1 sa usage ang nakapag-champion. Isang player lang din naman ang mayahambing mo kay Luka base sa sinabi ng Hall of Famer na si Michael Cooper. Mabagal at tamad sa defense, si Nikola Jokic. So doon lang tayo sa mabagal. Si Nikola, since MVP season niya, may average siyang halos 25 points, 12 rebounds at 9 assists per game. Almost triple-double yon. Sa loob ng 4 na season, si Nikola merong 89 triple-doubles. Si Nikola din ang humahawak mostly ng bola sa Denver Nuggets or sa kanya nagsisimula yung offense. Sa 4 na taon din na yun, hindi pumasok si Nikola sa top 3 or top 5 or kahit top 8 nang may mataas na usage percentage. Nung championship year niya, nung 2023, pang number 34 pa nun si Nikola Jokic. Tanging last season lang si Nikola pumasok sa top 10 ng usage percentage. Dahil hati sa 3 player yung percentage nila. Kasama siya si Jamal Murray at si MPJ. Idadagdag mo pa doon si Aaron Gordon. Kaya merong analytics na kapag nagsama si Luka at si Jokic, magiging effective pa rin dahil nagagawa ni Jokic na mag-triple-double at maging number 1 sa advanced stats nang hindi siya nagiging matakaw sa bola or kaya sa possession. Kahit nung 2021 na nag-champion si Giannis, bumagsak din ang kanyang usage percentage hanggang top 8 dahil na din sa pagdating ni Holiday. Pero nung mga sumunod na taon na si Giannis nakasama sa top 1 or hanggang top 3, hindi na ulit sila pumasok noon sa East Finals at kahit Finals. Sa nakaraan 2 season, si Luka ang nilalagay na projected na mananalo ng MVP. Kaso hindi nangyayari kasi nga walang gustong bumoto sa kanya dahil na din sa style na meron siya. Yung style din naman niya yung nakakapagpasok sa Dallas sa West Finals at NBA Finals. Pero ano kaya mangyayari sa Dallas kung si Luka bumaba ang usage niya sa at least top 8 na meron siyang kasamang Kyrie at Klay Thompson? Dahil nangyari na kay Nikola Jokic at Giannis na bumaba sila sa usage percentage at nakakapasok sila sa finals or kaya nag-champion na din.